Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Regine Joy Golang. Ang aking tatalakayin sa araw na ito ay pagbuo ng konseptong papel. Ano ang konseptong papel? Ang konseptong papel ay isang maikling dokumento na naglalahad ng pangunahing ideya o balagkas ng isang pananaliksik, proyekto o pag-aaral. Layunin nito ay paliwanag kung ano ang nais gawin, bakit ito mahalaga at paano ito isasagawa. Apat na bahagi ang konseptong papel. Una, rasyonal. Ang rasyonal ay pagiging makatwiran gamit ang lohika at kritikal na pag-iisip. Ito'y basihan ng desisyon o aksyon na pinag-iisipan para magkamit ang layunin, taliwas sa emosyonal o impulsibong. Halimbawa, paksa, epekto ng social media sa pag-aaral ng mga estudyante. Sa sakulukuyang panahon, malaki ang impluwensya ng social media sa buhay ng mga estudyante. Mahalagang malaman kung paano ito nakakapekto sa kanilang pag-aaral upang makabuo ng mga estratehiya na nakakatulong sa kanila na gamitin ang social media sa positibong paraan. Pangalawa, layunin. Ang layunin ay intensyon o gustong mangyari sa isang bagay, ang dahilan kung bakit ito ginagawa. Ito'y tiyak na resulta na gustong makamit, masusukat at makatotohanan, kaugnay sa misyon o bisyon. Halimbawa, paksa, layunin sa pananaliksik. Pangkalahatan, tukuyin ang epekto ng social media sa kabataan. Tiyak, alamin kung paano na-impluwensyahan ng social media ang pag-uugali ng mga estudyante sa San Beda College. Pangatlo, metodolohiya. Ang metodolohiya ay isang sistematikong paraan na ginagamit para magsagawa ng isang pag-aaral, pananaliksik o proyekto. Ito ay naglalaman ng mga pamamaraan, teknik at instrumento na gagamitin upang kolektahin at suriin ang datos para makamit ang layunin sa pag-aaral. Halimbawa, paksa, epekto ng social media sa pag-aaral ng mga estudyante. Metodolohiya, gagamit ng deskriptibong karelasyonal na disenyo para mag-survey ng 200 estudyante gamit ang standardized questionnaire. Suriin ang datos gamit ang descriptive static at Pearson correlation para malaman ang relasyon ng paggamit ng social media at akademikong performance. Pang-apat, inaasahang ibubunga. Ang inaasahang ibubunga ay ang resulta o outcome na inaasahan mo makamit pagkatapos isagawa ang isang proyekto, pag-aaral o anumang aktibidad. Ito ang iyong prediksyon kung ano ang mangyayari o makukuha mo batay sa iyong mga plano at pagsisikap. Halimbawa, paksa, epekto ng social media sa pag-aaral ng mga estudyante. Inaasahang ibubunga. Inaasahan na ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan kung paano nakakapekto ang social media sa akademikong pagganap ng mga estudyante. Inaasahan din na makapagbibigay ito ng mga rekomendasyon sa mga estudyante, magulang at mga paaralan kung paano gagamitin ang social media sa mas epektibong paraan upang mapabuti ang pag-aaral. Paggamit ng ibang sistema ng dokumentasyon. Paggamit ng iba't ibang sistema ng dokumentasyon. Ang iba't ibang sistema ng dokumentasyon ay mahalaga sa pag-oorganisa, paghahanap at paggamit ng impormasyon ng epektibo. Mahalaga ang mga sistema ito dahil pinapadali nito ang paghahanap, pag-unawa at paggamit ng impormasyon. Layunin ng mga ito na gawing organisadong, sistematiko at madaling ma-access ang mga dokumento. Narito ang ilang mga halimbawa. Uri ng sistema ng dokumentasyon. Halimbawa, talababa, mga dagdag na impormasyon o paliwanag na inilalagay sa ilalim ng pahina. Ginagamit ito para magbigay ng karagdagang konteksto, CPE ng pinagmula ng impormasyon o pagbibigay ng komento. Pagbuo ng balagkas. Ang pagbuo ng balagkas ay isang mahalagang hakbang sa pagsusulat ng anumang uri ng teksto. Lalo na sa pananaliksik, ito ay nagsisilbing plano o blueprint ang iyong isusulat na nagpapadali sa pag-organisa ng mga ideya at impormasyon.
Halimbawa, mga benepisyo ng ehersisyo. Introduction, kahalagahan ng ehersisyo, katawan, kalusugan ng puso, timbang, lakas, isip, stress, mood, tulog. Conclusion, buod, hikayat. Pagkuha, paggamit at pagsasaayos ng mga datos. Pagkuha, pagkolekta o pangangalap ng impormasyon o datos. Paggamit, pagsusuri at pag-interpret ng mga datos para makahanap ng kahulugan. Pagsasaayos, pag-organisya ng mga datos para madaling maintindihan at magamit. Halimbawa, paksa, hamon sa online learning ng mga mag-aaral. Pagkuha, pagsasagawa ng survey sa 100 estudyante tungkol sa kanilang karanasan sa online classes. Paggamit, sinusuri ang mga sagot upang matukoy ang pangunahing problema tulad ng internet connection at distraction. Pagsasaayos, ipinapakita sa pie chart ang porsyento ng bawat hamon para madali makita at pinakamalaki. Pagsulat ng burador. Mahalaga ito para maribisa ang mga kamalian, pagkakaayos at nilalaman ng sulatin. Nakakatulong din ito para makapagdagdag ng mas mabisang ideya at makita ang kahinaan at kalakasan ng pananaliksik. Halimbawa, paksa, ang kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya ay napakahalaga, sila ang unang sumuporta sa atin. Dito tayo natuto ng mga magandang asal, nagbibigay sila ng pagmamahal at seguridad. Sa pamilya ay may kasama ka sa hirap at ginhawa. Dapat pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya. Sila ang ating tahanan. Pagsulat ng final na sipi. Dito nilalahad ang kabuuan ng pananaliksik batay sa wastong format, pamamaraan at dokumentasyon. Mahalaga na makita kung nasunod ng mananaliksik ang mga bahagi na kailangan sa pananaliksik. Final na sipi, halimbawa, paksa, climate change sa Pilipinas. Final na sipi, bahagi ng resulta. Ipinapakita sa pag-aaral na ang pagtaas ng temperatura ay nagdudulot ng mas madalas na pagbaha at pagtagtuyot. Based sa datos mula sa PAGASA, tumaas ng 1.5 degrees Celsius ang average temperature sa Pilipinas sa makalipas na dekada. Ito ay nagresulta ng pagbaba ng mga agrikultura at pagtaas ng kaso ng sakit sa dengue. Ipaliwanag sa mga terminolohiyang maaaring gamitin sa pananaliksik. May 10 terminolohiyang maaaring gamitin sa pananaliksik. Una, akademikong gawain. Ang akademikong gawain ay isang tumutukoy sa anumang gawain na may kaugnay sa pag-aaral, pananaliksik at pagtuturo sa isang akademikong institusyon tulad ng paaralan, kolehiyo o universidad. Halimbawa, pagbasa, pagbabasa at pag-aaral ng mga teksto sa iba't ibang disiplina. Artikulo, pagbabasa at pag-uulat ng mga artikulo sa mga akademikong journal. Pagsulat, sanaysay, pagsulat ng mga sanaysay tungkol sa iba't ibang paksa. Pananaliksik, pagsasagawa ng orihinal na pananaliksik at pag-uulat ng mga resulta. Pangalawa, teorya. Ang teorya ay isang sistema ng mga ideya o kaisipan na nagpapaliwanag ng isang fenomena o pangyayari. Ito ay isang set ng mga prinsipyo na naglalayong magbigay ng balagas upang maunawa ng isang partikular na aspekto ng mundo. Halimbawa, agham, teorya ng Big Bang. Nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang mga universo sa isang napakasiksik at mainit na estado. Panlipunan, teorya ng social learning. Nagpapaliwanag kung paano ito natututo ang mga tao sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba. Pangatlo, suliranin. Ang suliranin ay isang sitwasyon o kalagayan na hindi ka nais-nais o magdudulot ng pagkakabahala, paghihirap o problema. Ito ay isang hamon o hadlang na kailangan malutas o mapagtagumpayan. Suliranin, halimbawa, personal, financial, pagkabaon sa utang, kawalan ng trabaho, kakulangan sa budget. Panlipunan,
kahirapan, kawalan ng sapat na pagkain, tirahan at oportunidad. Pang-apat, rasyonal. Ang rasyonal ay isang basihan o dahilan kung bakit ito mahalaga ang isang bagay. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ito ginagawa ang isang aksyon, proyekto o ideya, gamit ang lohika at katwiran upang suportahan ang kahalagahan nito. Halimbawa, paksa, epekto ng social media sa mental health ng mga kabataan. Sa saktuyang panahon, malaki ang papel ng social media sa buhay ng mga kabataan. Ngunit may mga pag-aaral na napapakita ng posibleng negatibong epekto nito sa kanilang mental health, tulad ng pagtaas ng anxiety at depression. Kaya't mahalagang pag-aralan ang relasyon na ito upang makabuo ng programa at pilusiya na proprotekta sa kapakanan ng mga kabataan. Pang-lima, batayang konseptual. Ang batayang konseptual ay isang balagkas o sistema ng mga ideya at konsepto na nagpapaliwanag kung paano mo susuriin o unawain ang isang problema o paksa sa iyong pananaliksik. Halimbawa, epekto ng online learning sa academic performance ng mga estudyante sa kolehiyo. Isang paraan ng pag-aaral kung saan ang mga materyales at interaksyon ay ginagawa sa pamamagitan ng internet, kasama rito ang mga synchronous, live sa klase, at asynchronous, self-paced modules na pamamaraan. Pang-anim, konseptong papel. Ang konseptong papel ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto o pananaliksik. Ito ay nagbibigay ng direksyon, nagpapadali sa komunikasyon, at nagpapataas ng responsibilidad na magtagumpay ang isang gawain. Halimbawa, paksa, mobile reading para sa mag-aaral. Introduction. Maaari mag-aaral sa elementarya ang hirap sa pagbabasa. Layunin ng proyekto na pahusayin ang kanilang kasanayan sa pagbabasa gamit ang mobile app. Pang-pito, literature. Ang literature ay isang malawak na termino na tumutukoy sa mga nakasulat sa akda, partikular na yung itinuturing na mas mataas na sining o intellectual na halaga. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag ng sarili, kultura at lipunan sa pamamagitan ng mga salita. Halimbawa, No Limitangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal, mga nobelang naglalantad ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa Pilipinas at nagsiklab ng diwa ng nasyonalismo. Pride and Prejudice ni Jane Austen, isang nobelang nagpapakita ng mga kaugalian at pag-ibig sa Inglaterra noong ika-19 na siglo. Pang-walo, metodolohiya. Ang metodolohiya ay isang sistematikong pag-aaral at paglalarawan ng mga pamamaraan na ginagamit sa isang partikular na larangan ng pag-aaral o pananaliksik. Halimbawa, disenyo ng pananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay ginagamit sa deskriptibong korelasyonal na disenyo ng pananaliksik. Ang deskriptibong bahagi ay naglalayong ilarawan ng mga gawin ng mga estudyante sa kolehiyo sa pamamagitan ng social media, habang ang korelasyonal na bahagi ay naglalayong tukuyin ang relasyon sa pamamagitan ng paggamit ng social media at kanilang academic performance. Pangsiyam, lagom. Ang lagom ay isang maikling bersyon ng isang teksto, talumpati, pelikula o iba pang uri ng komunikasyon. Ito ay naglalaman ng mga pangunahing ideya at mahalagang punto ng orihinal na akda. Pinaikli at isinasaayo sa isang mas maiksi at madaling maintindihan na paraan. Halimbawa, si Jose Rizal, isang pambansang bayani, ay gumamit ng kanyang talino at panulat upang ipaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Pang-sampu, conclusion. Ang conclusion ay ang huling bahagi ng isang tekstong pananaliksik, talumpati o anumang uri ng presentasyon. Ito ay naglalayong buuin ng mga pangunahing ideya at argumento at nagbibigay ng pangwakas na pananaw o pagtatapos.
Halimbawa, sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang epekto ng social media sa akademikong performance ng mga estudyante sa kolehiyo. Thanks for watching. Please subscribe.